Good morning guys, it's 5:30 a.m. and simula na naman ng panibagong araw. May sinampay tayo dito dahil nilabang ko nga yung PE uniform nila kambal, tsaka yung jacket nila kahapon. Dahil sobrang dumi daw niyan, nasa ground lang daw palagi yung jacket nila, nilalatag nila. Nag-practice lang sila ng field demo buong maghapon. Thursday pa lang pero nag-umapaw na yung laundry ko. Bukas ang laundry day ko guys. Ayan yung nilabhan ko kahapon. Yung jacket kakasuot lang nila kahapon. Pero kailangan ko ng labhan. Malikabok na daw yan sobra. And yung PE nga, kailangan mag-PE ulit sila today. Dahil magpa-practice lang din sila ulit today. Madaming inugasan kahapon. Di nakasya doon sa dish rack. Kaya dito sa dining table. And ito naman sa kitchen area. Ayun nga, nag-uumapaw yung dish rack sa dami ng hinugasan na kailangan hugasan by hand. Kapag nagluto talaga ako ng fish fillet, sobrang daming hugasin talaga nun after. Ayan na itsura ng ating bahay guys ngayong umaga. Yung mga kailangan ligpitin. Prep na ako ng baon nila guys. Tapos na akong mag-prep ng baon nila guys. Yung fish fillet to with broccoli. Kung ano yung dinner namin kagabi, yun din yung baon nila for today. Grabe yung sarap ng kain nila kagabi. And yung natirang ulam, enough na lang para sa baon nung tatlo. Buti na lang si daddy, yung baon niya the other day, hindi niya nakain dahil nasa meeting siya. So niref niya lang yun sa office. So wala nang tira para sa akin guys. Pero okay lang yun kasi pwede naman ako magluto ng kakainin ko for lunch. And happy ako na alam kong gusto nilang niluluto ko. Happy Thursday guys! Pasok na tayo sa room ng kids guys. And nakikita ko na kaagad na hindi sila nakapagligpit ng kama. Kasi late na silang nagising. Bumaba silang lahat. Mga halos mag-6 na. 5:50 na siguro yun. Kaya wala na talagang oras magsipagligpit ng higaan. Pero yun lang naman ang kailangan kong ligpitin. Dahil wala rin nakakalat sa desk. Wala rin nakakalat sa harap ng closet. Higaan lang talaga kasi tabi lang yung sleepers ang mas maayos. So, yun lang. Mabilis lang to para sa akin. Punta naman tayo sa kabilang kwarto, guys. And dito rin, kama lang. Kama lang talaga ang dapat ayusin. Sa baba naman kasi kami usually tumatambay lahat. Sa sala lang. Kaya itong mga kwarto, hindi halos nagugulo. Kama lang ang kailangan ligpitin tuwing umaga or kung may mga kung ano lang na few things na nasa mga table. So, ayan guys, sa mga ligpitin dito sa taas, magbubukas na ako ng curtain. Ayusin ko na rin yung damit na susutin ni daddy. At magliligpit na ako ng bed namin. Naisip ko pala, hindi ko liligpitin itong bed. Maglalaba ako ng mga bedsheet. Para umabot na matuyo mamaya kasi ito lang din ang ibabalik ko. Naka-ready na yung damit ni daddy for today guys. Nakapagtanggal na ako ng beddings. Nadaling ko na rin sa baba yun para maisalang na agad. So, ayan na siya, nakaharang sa pinto. Yung sa mga bata, ganun din ang gagawin ko. Kukunin ko lang yung bedsheet nila. Pero yung comforter, bukas na siguro yun. Sakto naman, hindi sila nagkaisang higaan. Kaya, lalabang ko na rin yung mga bedsheet nila, tsaka pillowcases. Nakapagtanggal na rin ako ng beddings dito guys. And yung comforter nga, hindi ko lalaban today yun. Kasi hindi aabot na matuyo yun. Makakadalawang salang na ako ng laundry eh. So yung mga comforter nila, sa ibang araw ko namang gagawin na lang yun. Dahil ito na yung mga dapat kong laban for today. Sakto na yun sa 2 salang. Lahat ng bedsheet yan, pillowcase, and then yung comforter lang namin. Tapos na akong mag-ice ito sa sala guys at sa kitchen. Nakapag-sort na rin ako ng laundry, yung mga clothes namin. Pero bukas ko pa isasalang yun. And habang nasusort ako, pinlay ko tong latest vlog na in-upload ko. Hindi pa nakapag-vacuum si Snow White ang bahay. Pero hindi ko pa siya mapaparan kasi hindi ko siya nagawang linisin kahapon. Tingin ko madumi na din talaga siya. Madami ng dumi yung bin niya. Kaya mamaya kapag after ko magpahinga, nilinisin ko siya and then saka ko lang siya papaanda rin para makapag-vacuum dito sa bahay. Papahinga muna ako ng konti pag ako linisin si Snow White dahil medyo nakapagod ang umaga. Hinga muna ako ng konti bago ako magtuloy sa mga dapat kong gawin dito sa bahay. And ito na nga yung laundry na sinort ko. Nilagay ko lang sa ibabaw yung mga bedsheet na isasalong ko next naman after ng comforter. Ayos na rin dito sa kitchen guys.
Nahugasan ko na yung dapat hugasan, plus nakapagpunas na rin ako. Wala nang laman yung kitchen sink. And ayan, nahugasan ko na rin yung dapat pang hugasan. And nakapagpunas na rin ako ng counter. Mamaya kailangan ko lumabas para bumili ng egg dahil pagdaan namin kanina, mukhang wala pa rin yung delivery pa nila ng egg ngayong morning. Kaya babalik ako ulit mamaya. Kailangan maluto na ng baked sushi today, guys. Yun talaga nakaschedule na lutuin ko na eh. So today, kailangan ko na lang matapos yung 2 loads ng laundry. And habang nakaupo at nagpapahinga, gagawa rin ako ng grocery list namin, tsaka meal plan, dahil itong weekend mag-grocery na ako. Kailangan makapagluto ng dinner ng maaga, dahil mamaya magmo-walking ako, guys. Kamahapon di ako nag-walking, nagpahinga ako. So today, dapat mag-walking ako. Nakita ko rin na yung mga fans namin dito sa baba, kailangan nang linisin, pero bukas ko na lang gagawin yun. Upo na ako, guys, habang naghihintay ng laundry. And I'll see you all later. It's 1:25 PM na, guys, and tapos na yung laundry ko. Naka 2 loads nga ako ng laundry, yung mga bedsheet to, tsaka pillowcases, plus yung comforter namin. Yung mga comforter ng mga bata, next week na siguro yun. Hindi ko kasi malalaban yung bukas dahil nakaschedule na laban ko yung mga clothes namin tomorrow. And sa weekend naman, late sila nagigising. Kaya alanganin na laban ko siya pag weekend. Baka hindi abutin na tumuyo bago sila matulog ng gabi. It's 4:22 PM na, guys, and mainit pa sa labas sobra. Pero nagbihis na ako. Actually, sobrang tinatamad akong maglakad. Ayokong lumabas, ayokong maglakad. Pero kailangan ko i-push yung sarili ko. May mga days na ganito na talagang ramdam ko na tinatamad ako, pero alam kong dapat ginagawa ko. So, napupush ko yung sarili ko dahil ginagawa ko siyang routine yung paglalakad. And ito yung outfit ko today. So, parang turquoise sa tato or teal na shirt. And then, yung gray kong short. And then, naka-white ako na Adidas ko. Alam nyo guys, so nag-start akong mag-diet. Hindi kasya itong damit na to. Noong una ako nag-walking, hindi to kasya sa akin. As in, tight fitting siya dito ko. Walang ganitong luwag. Bakat na bakat yung tiyan ko. And 76 kg ako nun. And ngayon, nag-lose na ako ng 8 kg. And 8 kg pa yung gusto kong i-lose. Through diet yan. And walking ang exercise kong ginagawa. And house chores. Yan ang exercise ko na. Yung pag-house chores, tinuturing ko siya as exercise ko na rin. Pero hindi pa rin ganun ka-enough yun. Gusto ko pa rin mag-walking. 10k steps pataas. And hoping ako na madagdagan ko exercise ko. Pero kailangan maghinay-hinay. Hindi ko pwedeng biglain din yung katawan ko dahil baka magkasakit naman ako. Yung diet na ginagawa ko, yung LCIF, kung familiar kayo sa term na yun, it's low carb and intermittent fasting. Hindi ako ganun ka-strict sa diet. Noong October, medyo strict ako hanggang December. Pero ngayon, nag-start nung taon ng January, di na ako ganun ka-strict. Kaya bumabawi ako sa paglalakad, guys. Kailangan i-burn ko yung mga kinakain ko na hindi low carb. And syempre, in moderation pa rin yung pagkain. Kasi tagang goal ko is maging 60 kg ako. Kahit 60 kg lang. So ayan guys, kahit tamad-tamad ako dahil malayo pa ako sa goal ko. And para sa health ko, kailangan ko maglakad. Kaya samahan niyo akong maglakad. Pagbabaho ng kwarto guys, makulimlim na. Nawala na yung araw. Kaya maglalakad na ako. Samahan niyo na ako. Maganda na yung panahon. Tingnan niyo na yung panahon. Oh, ang ganda na. Di na maaraw. Sarap ng maglakad. Sana maya-maya wag naman sumilip-silip yung araw. At mainitan tayo sa paglalakad.
May mga talong din dito, oh. Ang cute. Ayan, oh, ang liit-liit pa niya. Alam nyo guys, pag naglalakad ako, natutuwa akong tingnan yung mga halaman. At saka yung may mga pananim dito, nakakatuwa. Kasi ako hindi ko green thumb eh. Hindi ako makapagbuhay ng halaman. Lalo na pa yung mga pananim na pwedeng makain. Kaya nakaka-amaze lang. Nakaka 13,307 steps na ako guys. And uuwi na ako. Enough na yung for today. Bukas naman ulit. Pizza ang gagawin kong dinner for tonight guys. And ito yung mga gagamitin ko. May mozzarella ako, quick melt, pesto sauce, and then may isang can ako ng tuna. Hindi ko alam kung enough yung isang can. Magbukas na lang ako sa papag hindi enough. Eh may tira pa akong creamy pesto sauce. Sasama ko na rin yan para hindi masayang. And nag-chop din ako ng onions. Tinamad akong gawin yung baked sushi. Kaya magpipizza na lang kami. Tapos ko nang gawin yung pizza guys. Sinulungan din ako ni Achi maglagay ng mga onions. And isasala ko na to sa oven. Nagpipreheat na rin ako ng oven at 175°. Mga 20 to 25 minutes. Depende kung gaano ka tusta namin siya gusto, yung pizza. Gaano ka crunchy. And I'm thinking kung tatap ko pa to ng parmesan cheese para mas maraming cheese, or I don't know kasi kung magiging maalat na siya. Baka nalagyan ko siya ng parmesan after niya nang ma-bake sa oven.
Let's eat, guys! Good morning, guys! Happy Friday! Asynchronous class na ang kids ngayon, kaya late ako gumising. Actually, hindi ako ganun ka-late gumising. Late lang bumangon. Mga 5 o'clock gising na ako. So, yun talagang katawa ko magising ng maaga eh. And hindi na ako makatulog ulit. Kahit anong gawing ikot ko sa higaan, hindi na talaga ako makatulog. Sign of aging na talaga, guys. Sanay nang gumising ng maaga. Pero humiga pa rin ako, hindi ako umalis ng higaan. Ginamit ko yung time na yun para makapag-rest pa din kahit hindi na ako makatulog. 7:30 na ako bumangon para ma-prep ko si daddy ng baon niya for today. Of course, si daddy may pasok kapag Friday and kailangan ko rin i-ready yung susuotin ni daddy. Everyday naman ako talaga yung nagayos ng susuotin ni daddy papasok ng office and even on weekends. So, yung mga dishes na unwashed dito, yung kanina lang to na ginamit ko. Plus, dito rin ako nag-fry ng egg at saka ng longganisa. Easy na lutuing baon lang yung ginawa ko para kay daddy. Wala kasi kaming leftover ng pizza. At gusto nila yung tuna pesto pizza. First time ko lang gawin yun. Lagi ko kasing ino-order yung tuna pesto na pizza sa isang coffee shop na malapit dito sa amin. So, ngayon tingin ko din ako order nun. Sabi ng anak ko, mas masarap daw yung gawa ko. Wow, diba? Grabe, ang mommy heart ko. Nagdulundag. Nakasalang na yung first load ko na laundry, guys. And ito na lang yung next na load. And nakaready na yung sampayan ko para pag natapos yung first load ko. Pero halos kasasalang ko pa lang, pagbangon ko ng 7:30, tsaka ko lang sinalang, and 8:30 na, guys. Sinalang ko yung laundry after ko mag-prep ng baon ni daddy, kaya halos kakasalang ko pa lang talaga nun. So, ang agenda for today, maliban sa usual na cleaning ng buong bahay, is tapusin yung laundry, makapagluto ng lunch and dinner, and I don't know sisipagin na kung linisin yung electric pan, and then mag-walking. So, yun lang yung mga plans ko for today. And spend time with the kids. Di ko alam kung magbe-bake ako. Yung carrot cake na ginawa ko, ubus na. And naghahanap na sila, ano daw next na i-bake ko. So, we'll see kung makapag-bake ako today. Bibili kami ng gulay ni Shobe. Para sa lulutuin ko today, magbe-beef stew ako. And, ano nabili natin? Taho. Paglabas namin ng bahay, andun si Kuya Taho. Yung nagtitinda yun sa school nila dati pa, sa Watson. And nakilala pa rin niya kami. So, ayun, bumili kami. So, ayun, sira ang faceting. Maaga pa. 9:30 pa lang. Kaso nami-miss ko rin yung tao. So, ayan guys, malakad na kami papunta sa bilihan ng gulay. Inom na rin muna kami ng taho. Sarap. When was the last time you ate taho? I don't know. Tagal na, no? 2 years? No. Grabe, 2 Maybe years. a year. Grabe naman. I don't remember ever getting the help from the kuya, like when we were at UE. Oo. I don't remember eating taho during that time. Parang katahulan talaga sila nung nandun pa sila sa Watson. Yung Chinese school nila dati. Na malapit lang dito. Walking distance lang dito yung subdivision. So, ayun na guys. Lakad na muna kami. At ibigay lang kami ng konting gulay para sa lulutuin ko. Bye! Bye. See you later! Namamalengke si Shobe. Ako magbuhat ng isa, anak. Yun yung isa. Pero tulungan na rin kita dyan kasi mabigat. Nakauwi na kami guys, galing palengke. Ito sa bilihan ng gulay. And ito yung napamili namin. Nagbago lahat ng pinamili namin dahil walang lemongrass para dun sa beef stew. Main ingredient yun sa beef stew. Hindi pwedeng walang lemongrass. So, instead of beef stew, magdinilaga na lang ako. Namimiss ko na rin magluto ng nilaga. And Friday ngayon, parang ang sarap ng may sabaw yung pagkain. So, bumili ko ng itlog, yung kamote, kinuha ko na lahat ng kamote. I-steam ko rin yung ibang kamote plus yung iba para sa nilaga. Tapos may 2 mais, may cabbage, pechay bagyo, and then meron tayong syempreng saging. Saging na saba. Then bumili na ako ng saging kasi gusto kong mag-banana muffin. And then potato, onion, at saka kalamansi. Pinalala ni Shobe yung kalamansi. Ano daw yung nilalagay na dipping sauce para sa nilaga.
Yung patis yun, tsaka kalamansi, di ba? Alam ko mga ng nilaga, nag-dipping sauce. So, 800 lahat to guys, yung napamili namin. And buti na lang kasama ko si Shobi, kasi ang dami kong napamili at ang bigat. Buti na lang may katulong akong magbuhat. And ito na yung beef brisket na dapat pang beef stew ko. Ayan, gagawin ko na lang siyang nilaga. Nilabas ko siya sa counter kasi hindi ko siya nato kagabi. Kasi ang bala ko talagang gawin is bake sushi na habang buhay ko hindi nagagawa. Ay ko sinasabi, kailan pa yung bake sushi na yan? Hindi ko maluto-luto. Ngayon naalala ko, kahit nakabili na ako ng itlog naman at meron na akong cucumber, hindi ako makapag-bake sushi dahil ginamit ko yung isang tuna kahapon. Usually, 2 tuna yung ginagamit ko. Though, pwede naman isang batch lang gawin ko, kalahati ng recipe. Pero, siguro bebe na lang muna ako bukas. Pa naka-grocery na ako sa ako nang gagawin yung bake sushi. Para isang gawaan kasama na rin pambaon nila. Pinawash ko na kaagad kay Achi yung potato, sweet potato. And steam ko na to guys. Para kainin ko siya ngayong lunchtime. Yan ang ilalunch ko yung kamote. Gusto ko talaga ng kamote. Alam nyo naman yan. And itong nilaga, pang dinner na namin to. Dito aabot ng lunchtime. So, I need to cook something else para sa lunch nila. It's 2:55 PM na guys. And tapos na yung 2 loads of laundry ko. May nakasalang pang pangatlo. Pero mga rugs na lang yun, yung sinalang ko. And konti lang naman siya. Yung mga girls, sinulungan nila akong magsampay. And habang naghihintay ako ng laundry kanina, nag-edit din ako ng vlog. Napakuluan ko na yung meat ko guys ng mga 10 minutes para lang mawala yung mga scum niya. And then ito ngayon, ipe-pressure cook ko na yung beef. Nilagyan ko lang yan ng peppercorn, ng onion. So, lagyan ko to ng tubig. And then pe-pressure cook ko na siya for 30 to 35 minutes siguro o 40 minutes para talagang malambot yung beef. Binalatan ko na rin yung corn tsaka chinap ko na rin siya. Pero yung kamote tsaka yung potato, actually yung potato hindi ko alam kung isasama ko pa since may kamote naman. Hindi ko pa binubuksan. Baka mangitim pati yung saging. So mamaya na yan, pagtapos na ako mag-pressure cook, pag ilalagay ko na rin siya dito sa instant pot. Pakita ko rin pala sa inyo kung ano na itsura ng ref guys. Kasi due na ako para mag-grocery. Talagang wala nang laman yung ref namin. And sinadya ko talaga yan na ubusin yung laman. Para pag namili kami, talagang reset. Yung lahat ng laman nito naubos namin. So ayan na ang itsura ng ref guys. Wala na talaga siyang kalaman-laman. Pag nagsalita ka dito, mag-e-echo yan eh. Hello! Hello! Pero yun ang taga gusto ko din na ma-reset ko siya. Yung lahat ng laman, maubos muna namin bago kami mag-grocery. Ito yung freezer side. Kung makikita nyo naman, wala na talagang tirang meat. May mga ilang frozen, pero ubos na talaga halos lahat. And then may fiestahan pa dun sa baba. May crab stick na hindi na nila masyadong type yan. Tapos dito, ang laman na lang. Dito dapat yung mga seafood. Ayan na lang ang laman. Isang crab sticks. Dito, may onion rings pa ako. Meron pa ring potato wedges. Pero konti na lang yan. And then, sa ilalim ito may mga gyoza. Yun ang kailangang ubusin na. Nakakalimutan lutuin niya ni Daddy. Pasensya na sa ingay sa background guys. Maingay yung rep, maingay yung instant pot, and maingay yung washing machine ko. Dito na lang mga frozen na natitira. Tapos yan yung mga mixed veggies, may fries pa. Yan pa rin yung nakaraan. Di naman nailuto yan. And ito yung pwesto ng ito yung pwesto ng meat dapat. Tsaka sa bandang baba, naglalagay din ako ng meat dyan. Pero yun na nga, wala na talaga. And sa taas, ayan, mga frozen na ano yan eh, mga berries saka strawberries. Bala kong gawing jam na lang yan kasi hindi naman nila kinakain. So, ayan na ulit, pakita ko sa inyo. Dapat pala inangat ko yung yelo. Para naman di pangit tignan, no? Nabutas-butas siya. Pero, ayan yung itsura ng freezer. And sa fridge side naman, may kaldero sa ibabaw. Pero konti na lang laman yan. Kailangan ko nga patanggal na yan eh. And ilipat na yung rice. Tingin ko kailangan namin magsaing para sa dinner ngayon. And, wala nang laman sa areang to. Dati naglalagay kami ng mga drinks dyan. Pero sa ngayon, more on mga food na pinaprep yan. Or leftovers na lang din ng laman yan. Hindi na ako masyadong bumibili ng drinks.
Kasi medyo kinakat ko yung sugar naming lahat. And then, kanina, pumili ako ng egg, kaya medyo na-refill yung egg natin. And sa baba, ito yung mga tinotoko na balak kong lutuin. Ayan, nakita nyo naman, nandiyan yung crab stick na 1 linggo ko nang binabalak lutuin. Tapos nilipat ko na yung French pork chop. Yan na yung huling meat namin. So, for tomorrow na dinner yan or Sunday lunch. Yun ang plano dyan. And then sa baba, ito nakatago yung yan, iba pang mga kung ano-ano. Fruit cake ko, may tinapay. Tapos sa pinakailalim, yung cucumber at saka dito yung mga tikoy na kailangan kong lutuin. Ito naman itsura nung sa door na side. Ganun pa rin naman. Pero kailangan ko na bumili ng quick melt, ng butter. Actually, naglista na ako ng mga kailangan kong bilhin. Pero kailangan kong i-double check. Baka may mga nakalimutan pa rin akong ilista. Ayan, pakita ko sa inyo ulit yung itsura ng ref namin na wala nang laman, aalog-alog na talaga siya. And talagang due na kami para mag-grocery. So hopefully by Sunday, magawa namin ni Daddy yan. Kung di, wala kaming kakainin, wala akong lulutuin para sa kanila. And nakapaghugas na ako ng mga pinagamit ako dito sa kusina. Yan, wala nang laman yung sink, guys. Pero mamaya, kailangan ko pang mag-chop ng veggies. Yung corn pa lang na chop ko. So, kailangan ko pang gawin yung pechay, yung cabbage, saka yung saging. Pero don't know kung sama ko pa nga ba yung cabbage eh. Baka yung pechay na lang. Kasi ang laki na nabili kong pechay. It's 4:54 na guys. Magpa 5 o'clock na. Kaya ngayon pa lang ako mag-walking kasi inuna kong magluto muna nung pang dinner namin. Para mamaya pagbalik ko, yung mga veggies na lang yung kailangan kong isipin. And hindi kami malilate kumain ng dinner. Sana maaga lang umuwi si Daddy. So, ito ang outfit natin. Yung pink na shorts. And then, beige tong damit ko ba? O parang light gray and parang light brown. Ganun tsura niya. And then, naka-Nike ako na shoes. So, ayan lang naman yung outfit. May nagtanong para sa inyo saan ko nabibili yung shorts ko. Nike siya. Nike yan. Divisoria lang to guys. Pero nasa 300 din ang isa niyan. Mahal din. Pero in fairness, maganda siya. Siya na yung may cycling sa loob. Pang walking talaga na shorts. Pang running talaga siya. Ayan. So, at least hindi ko iisipin na, ayan, pag umangat-angat, di ka makikita. And yung shirt ko, mga cotton shirts lang sinusot ko. Hindi pa ako nasusuot ng mga katulad itong parang mga spandex ba ito, yung mga activewear. Hindi pa. Saka na, pag mas maliit na ako, guys. So, ayan guys, kahit wala akong idlip, hindi ako nakapag-nap today. Pero nakapag-edit man ako ng vlog. Okay lang yun. Kailangan pa rin mag-walking para sa health. So, ngayon ang target ko, either 10,000 lang talaga. Ayokong magtagal sobra kasi nga late na. And may lulutuin pa ako. Pero depende na rin yan. Kapag sinipag-sipag ako, baka magtuloy-tuloy din ako. See you guys later. Hangin guys. Narinig nyo ba? Sobrang lakas. Pero ang sarap. Pero grabe lang sa lakas. Guys, pakita ko nga pala sa inyo yung bahay na pinapagawa namin. Kaya talaga lumipat kami. Ayan o, malapit na rin siyang matapos. Char lang. Ang ganda ng bahay, ng laki. Yun lang, pwede nang mangarap. But char lang yun ha, okay, maniniwalang bahay ko yun.
Halos 6,000 na ako, guys. Pero uwi muna ako. Check ko lang yung pressure cooker kasi naka-natural release lang yan. To-turn off ko lang siya. Then, mamaya ako na ulit asikasuhin yan pag uwi ko. Nakadaan na ako sa bahay, guys. And ayun na nga, tapos na siyang mag-natural release. Sakto rin yung daan ko. So, tinurn off ko lang siya. Then mamaya, pagbalik ko, lalagay ko na yung mga gulay. Sakto na yun para sa dinner namin. Nalit na ako ng daan dito, guys. Hindi ko na naabutan yung sunset. Pero maganda pa rin naman yung sky. Pero nandun na banda yung liwanag. Naka 12,783 steps na ako, guys. And uuwi na ako. Naramdaman kong pagod na ako. Plus, nagugutom na rin ako. Kamote lang pala kasi kinain ko kanina. Saka taho. Yun lang. So, ayan, guys. Uwi na ako. And tutuloy ko na yung luto ko. And nakakakain ako ng konti na agad. Nalagay ko na yung mga gulay, guys. Except yung pechay. And saute ko lang to for 10 minutes. Para lumambot lang siya. Oh. Dapat nga ipe-pressure cook ko. Pero nisip ko, okay na siguro yung saute lang. Kaya ako na lang na ganito. Kasi punong-puno din siya. And wala pa yung pechay dito, ha. Sobrang punong-puno na yung Instant Pot. Hindi ko na rin nilagay yung potatoes. Kasi ang dami na ng gulay. And maglilipit muna ako ng pinaggawan ko. Pin-pressure cook ko na lang siya, guys, for 4 minutes. And kinwick release ko rin to. Yan na ang ating gulay. Mukhang okay naman silang lahat. Hindi naman overcook. Katanggalin ko muna yung mga veggies para mailagay ko yung pechay. Luto na nilaga, guys. Ang hirap palang mag-plating kapag gutom ka na. Kain tayo, guys. Nagugutom talaga ako sobra. Nice serve. Nice one. The countdown starts.
Ladies and gentlemen, the countdown starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Yung